Grabe, sobrang daming ganap ngayon dito nga sa 2024 NBA Draft. Meron din mga ilang pagbabago na nangyari dito nga sa arrangement. Sino-sino nga ba mga teams na nakakuha ng mga sulit na players? At kamusta na nga ba itong si Bronny James? Saang team nga ba siya? Pero bago yan, pag-usapan muna natin kung sino nga ba ang naging top overall pick ngayong 2024. Dahil madami din na nabigla dito nung kinuha ng Atlanta Hawks itong si Zaccharie Risache. Instead, dito kay Alex Sarr na inaasahan na top overall pick. Nag-swap lang naman sila ng position dito at naging second overall pick naman dito si Alex Sarr para naman dito sa Washington Wizards. Itong si Alex Sarr ay nagdaro sa koponan ng Perth Wildcats dito nga sa NBL na kung saan nag-average ng 9 points, 0.9 assists at 4.3 rebounds per game, shooting 52% from the field. Madami din ang mga nagsasabi na dapat nga daw ngayong taon na lang nagpa-draft itong si Kai Sotto dahil hindi gaano malalakas ang mga players. Actually, kung i-compare nga natin yung stats niya dito para kay Alex Sarr, itong si Kai Sotto yung naglalaro siya para dito sa Adelaide ay nag-average siya ng 6.8 points, 0.4 assists at 4.5 rebounds per game, shooting 51% from the field. Tapos may similarity din, no? At eto pa, ang isa sa pinakamatunog na pangalan ngayon na big man na si Zach Edey ay napili naman bilang top 9 overall pick ngayong taon. Kaya naman ngayon dito ay dinaraft ng Memphis Grizzlies. Samantalang para naman dito sa Los Angeles Lakers, no, ang daming umaasa na si Bronny James ang tatawagin dito. Pero instead ay tinawag nila itong si Dalton Knecht para sa kanilang 17th overall pick. Pero napaka-solid din ang kinuha dito ng Los Angeles Lakers dahil itong si Dalton ay nag-average to ng 21.7 points, 4.9 rebounds and 1.8 assists. Ang malupit pa dito ay nakakapagtala to ng 2 to 6 3-point field goals made per game. Napakagandang addition na shooter to para sa Purple and Gold. Sinasabi din dito ng mga NBA analysts na ito na nga daw si Dalton Knecht ang steal of the draft dahil inaasahan nga na makukuha to at least sa 7 o 8 pick. Pero nakakagulat na napunta pa siya dito sa kamay ng Los Angeles Lakers. Pero ito sa nakakalungkot na balita para sa mga fans si Bronny dahil hindi nga siya natawag ngayon dito sa first round pick pero may kinabukasan pa naman ito na nga yung second round at inaasahan na baka dito na matawag ang anak ni LeBron James na si Bronny. Dahil meron yung draft pick dito ang Los Angeles Lakers bilang 55th pick. So na rin natin malalaman kung totoo nga ba ang mga sinasabi dito ng manager ni Bronny James na si Rich Paul na meron talaga nagkaka-interest dito para kay Bronny ng mga NBA teams. Dito na rin natin malalaman kung matutupad nga ba ang pangarap ni LeBron James na makapaglaro ang kanyang anak dito nga sa loob ng court ng NBA. Yo, what's up mga kaibigan? Nali na tayo magkwentuhan. Kanina nga ay naganap na ang first round ng NBA draft kung saan nanguna dyan ang French wing player Zaccharie Risache mula sa France na napunta sa Atlanta Hawks. At number 2 pick naman si Alexander Sarr na taga France din at napunta sa Washington Wizards. So back-to-back years nga na taga-France ang number 1 pick. Taga-France din ang Rookie of the Year at ang reigning Defensive Player of the Year. So French takeover nga ang nagaganap lately mga kaibigan. Sa ngayon ay hindi pa tiyak kung maglalaro ang top 2 picks ng draft ngayon sa Paris Olympics. Ang number 3 pick naman ng Houston Rockets ay si Reed Sheppard na isang sniper. Subalit madami nga nakabang sa kung ano ba ang gagawin ng Spurs sa draft na ito dahil hawak nila ang number 4 and number 8 pick at pinili nga nila ang combo guard ng back-to-back national champions UConn Stephon Castle. Isang 6'6" point guard, shooting guard, kaya din na maglaro ng small forward sa isang small ball lineup. Siya ay isang solid perimeter defender. Probably the best sa draft class na ito at posibleng main reason kung bakit siya pinili ng Spurs. Bukod na lang nga sa nanggaling siya sa isang winning culture sa kolehiyo, si Castle nga ay isang guard na may same body build kay Devin Vassell o kaya naman DeJounte Murray. Ganon din nga si Derrick White na dating player ng Spurs. Mga long guards sa kayang maging epektibo as a two-way player. Habang madami naman ang nagulat sa ginawa ng Spurs sa kanilang number 8 pick dahil kinuha nila ang gusto ng lahat na kunin nila in the first place at ito nga ay si Rob Dillingham, arguably the most talented player mula sa draft na ito, 6'2" na may handles na malakayri at very athletic, typical talented American point guard nga ito.
Ganun ba man, agad nga itong trinade ng Spurs patungo sa Minnesota Timberwolves kapalit ang 2031 unprotected first round pick at 2030 pick swap top 1 protected. Madaming fans ang disappointed sa San Antonio Spurs, ngunit posibleng may pinaplano nga sila dito. Madaming nagsasabi na wala silang pakialam sa pick in 6 years. Ang kailangan nga daw ay yung makakatulong na ngayon. Subalit mukhang hindi naman ito gagamitin ng Spurs para sa draft, bagkus sa isang big trade para sa isang star player a year or 2 from now, kapag talagang hinug na nga si Wemby. Isang move na nakatingin sa future at hindi sa ngayon na sinasabi ng madami bilang ang worst draft class in the recent years. Habang sa Minnesota naman ay good move din ito dahil isang player nga si Rob Dillingham na makakatulong na ngayon sa kanila at pwedeng punuan ang pwesto ni Mike Conley kapag tapos na ang kontrata nito in 2 seasons at may edad na ito na 38 years old. Obviously ay nag-take ang Spurs ng much more patient approach. They plan to develop Wemby to an MVP type of player. Si Stephen Cassell to a DeJounte Murray, Kawhi Leonard type of two-way wing player. Andyan si Devin Vassell, the very solid shot maker. At may mga draft picks sila to go after another star while still having the cap space to sign another star sa free agency this year or next year. Tila ba tulad ng ginawa ng Knicks para kay Bridges, nag-ipon lang nga sila ng draft picks para makipag-trade sa piece na kailangan nila. Madami ang nagduda sa kanila noon nang bitawan nila si DeJounte Murray, Derek White at iba pa, subalit hindi nila nakita ang vision ng Spurs na nakatutok na sa years ahead na NBA draft at nakuha nga nila si Victor Wembanyama. So if they make all the right moves, nasa tamang direksyon ng Spurs. Hindi sila magiging championship contender this year, ngunit sila ay patungo dito sa mga susunod na taon kapag naging healthy sila at nagawa nila ang tamang mga trade at free agent signings. Ano ba ang masasabi nyo tungkol dito?